ng evangelistic crusades, napupuno po ang malalaking stadium. Pero alam mo, nung siya'y tumanda na, pinag-alinlanganan niya ang katapatan ng Diyos. At siya'y namatay na atheist. Hindi na siya naniniwala sa Diyos. Yun po ang isang magandang halimbawa. Siya'y pinuntahan ng mga kaibigan niyang mga leaders. Pero ang sabi niya, no. I have enough of that and it is close. I don't believe in God anymore. And I have my own reason, sabi niya. Bakit po nangyari yun? Because of neglect. Hindi na niya pinaniwalaan ang salita ng Diyos. And then after, ito po yung tinatawag na spiritual regression. Ito po yung spiritual na pagdaos-dos pabalik sa sanlibutan. At may babala ang Biblia na matapos mong makilala ang katotohanan at ika'y tumalikod dito, mas mabuti pang hindi mo nakilala ang katotohanan. Sapagkat mas mataas ang parusa ng mga kumilala sa katotohanan na tumalikod. At the moment na marinig natin ang salita ng Diyos, we are now accountable for the word that we heard. So pag iniwasan natin yung ating narinig, ay lalo lamang magiging mahirap para sa atin. Sa isang gawain sa isang 5-star hotel, dahil nung araw po, nung 1980s, ang mga gawain ay nasa mga ballroom ng mga 5-star hotel. Fully packed po yung ballroom. At tahimik kami dahil merong evangelist, singing evangelist. So, umawit yung mag-asawa. Tahimik po dahil napakaganda nung inaawit at napakaganda nung tambalang tinig. Pero alam nyo, sinisiko ako nung asawa ko. Dahil humagulhol ako, lakas para akong baka na papatayin. Hindi pala umiiyak ang baka pag pinapatay. Pero akong baka ewan ko, ang lakas ng boses ko at humahagulhol ako doon sa gitna ng ballroom. Dahil nakonbikta ako nung awitin. Nagpapasarap ka dito sa lugar na ito. Pero nakalimutan mo ang mga nasa mga lalawigan na naghihirap. Nakonbikta po ang Espiritu. Umiyak ako nang umiyak at ako ay nangako sa Diyos. Nagagawin ko yung kanyang ipinagagawa. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo. Please, do not neglect the word. Because if you neglect, wawalang halagahin mo ang salita. And it will come to a willful disobedience to the word. And then, ang pang-walo na magaganap, a defiant attitude is developed. And then, sisisihin na ang Diyos. Hindi naging maalab sa salita, sa kanyang kabiguan, sinisisi pa ang Diyos. So if we neglect the word, if we do not give respect to the word, God will put us into a chastening process. Ilalagay po niya tayo sa pagdisiplina dahil ayaw niya na tayo'y mapahamak. Ayaw niya na tayo mawalay sa Kanya. Kaya nga ang Book of Hebrews is about the love of God. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi konsentidor. Hindi niya hahayaang tayo ay mawalay sa Kanya. Kaya siya gagawa ng paraan para tayo ay ilagay sa Kanyang pagdisiplina na puspos naman ng pag-ibig. Huwag mong katatakutan ang disiplina ng Diyos sapagkat ito ay para sa ating kabutihan. Ngayon natin pong unawain, please, don't flee from the presence of God. Tingnan po natin sandali sa Psalms 139. At atin pong tingnan kung saan nandun ang presensya ng Diyos. At dito po ay napakaliwanag na ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako.
sa verse 3 ng Psalms 139. Thou compasses my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. So kita pala ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Wala palang lihim sa Diyos. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it altogether. Pati yung ating lihim, akala natin nag-iisa tayo, nagsasalita tayo, dinig rin pala yun ng Diyos. Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it. Napakataas ng iyong karunungan at hindi ko kayang maabot. Pero ang sabi niya sa verse 7, whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. So maliwanag po na we cannot flee from the presence of God because His presence is everywhere. Knowing the truths about His presence, paano ka mabubuhay sa Kanyang presensya? Alam natin siya'y nasa lahat ng dako. Pero paano ka personal nasasamahan ng presensya ng Diyos? Sa Jonah ulit, ibalik natin kay Jonah. At dito po ang nagsalita kay Jonah ay hindi mananampalataya. Tingnan po natin ang sinabi nung hindi mananampalataya, yung mga crew nung barko na lulubog dahil sa napakatinding bagyo. Ano po ang sabi? At ang sabi po dito nung tripulante sa chapter 1, dito po ay sinabi ni Jonah sa verse 12. Pero bago po yung verse 12, basahin natin sa verse 10 ng chapter 1. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the